Nito pong nakalipas na August 16, 2025 ay muli pong nagbigay ng malaking pahayag itong si Ginoong Carl Dirya, isa po sa mga kilalang developer ni Shiba Inu. Ang kanyang sinabi ay nakatuon po sa kung paano mapapalawak ang ecosystem ni Shiba Inu sa iba pang mga blockchains gaya po ni Base, Solana at marami pang iba. Ngunit kahit na may expansion na pinag-uusapan, malinaw po ang kanyang binigyang diin na si Shiba Inu ay mananatiling native kay Ethereum at hindi po ito magbabago. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa pinakaunang katanungan kung bakit po nananatiling native. Yan, native itong si Shiba Inu kay Ethereum. Ang unang malinaw na sinabi po ni Ginoong Dirya ay si Shiba Inu ay hindi lalayo kay Ethereum. Ang dahilan dito ay dahil si SHIB ay isa pong ERC20 token at ang Shibarium na kanyang layer 2 ay nakapatong mismo kay Ethereum. Ang ibig sabihin nito ay nakasalalay si Shiba Inu sa seguridad or security at functionality na kayang ibigay po ng Ethereum network. Ang impact nito sa market ay nagpapakita ng matibay na pundasyon ni SHIB. Dahil mananatili itong konektado kay Ethereum, mas nagiging mataas ang tiwala ng mga investors na hindi ito basta-basta mawawala or magbabago ng direksyon. Ngayon ay paano po makakapasok si Shiba Inu sa ibang mga blockchains? Yan, ipinahayag po ni Ginoong Dirya na may paraan para makapasok ang mga tokens ng Shiba Inu ecosystem tulad po ni na SHIB, Bone, Treat at Leash sa mahigit 12 blockchains or higit 12 blockchains. At ang proseso po ay tinatawag na lock and mint. Ibig sabihin nito ay ilalak ang original na tokens kay Ethereum. At sa kapalit ay magmi-mint po ng bagong tokens sa ibang blockchain para magamit doon. Ang sistemang ito ay nagbibigay po ng flexibility kay Shiba Inu para maging available hindi lang kay Ethereum kundi pati sa mas malawak na mundo ng blockchain. Sa market, malaking epekto nito dahil mas marami pong users ang magkakaroon ng access kay SHIB. Kapag mas marami pong ecosystem ang nagagamit si SHIB, mas mataas po ang chance na tataas ang demand para sa kanyang mga tokens. Ngayon ay ano naman po ang papel ng CCIP system sa expansion na ito? Ayon po kay Ginoong Dirya, malaking bahagi ng kanilang oras, resources at energy ay inilaan sa paggamit po ng CCIP system. Ang CCIP or Cross-Chain Interoperability Protocol ay nagbibigay daan para makakilos ang mga tokens sa iba't ibang blockchains ng secure at saka transparent. Ang interesting po dito ay tuwing may galaw sa sistemang ito, nasusunog or nababawasan ang supply ng apat na native tokens ng Shiba Inu. At yan po ay sina SHIB, Bone, Treat at saka Leash. Ang proseso po ng burn na ito ay ginagawa sa Ethereum at ito po ay may oversight mula mismo kay Chainlink. May mga burn na nangyayari. Ang immediate impact po sa market ay posibleng pagtaas ng value dahil nababawasan po ang supply ng tokens. Ito ay magandang balita para sa mga long-term holders na umaasang tataas po ang presyo ng kanilang hawak na SHIB or SHIB holdings at iba pang tokens ng ecosystem. Ngayon ay ano po ang panawagan ng developer sa mga builders? Malinaw po ang sinabi ni Ginoong Dirya na ang paggamit po ng Shiba Inu brand sa ibang blockchains ay dapat may balik na contribution sa original ecosystem. Kung gagamitin lang ang pangalan ng Shiba Inu para mag-expand pero walang value na dinadala pabalik sa main ecosystem, ito po ay exploitation. Sa madaling salita, pinapaalalahanan po niya ang mga builders na wag lang makisabay sa kasikatan ng Shiba Inu. Dapat makipagtulungan po sila para mas lumakas ang buong ecosystem.
Sa market perspective, ang ganitong panawagan ay pwede pong magbigay ng positive sentiment. Dahil kapag sama-sama ang mga developers at hindi kanya-kanya ang galaw, mas nagiging solid ang ecosystem at mas nakikita ng mga investors ang long-term growth potential nito. Ano naman ang kinalaman ng decentralization nito? Nito pong August 5 ay binigyang diin ni Ginong Dirya na si Shiba Inu ay itinayo para sa decentralization. Ito ay pinatibay pa ng unang eleksyon mula nang maging fully decentralized organization itong si SHIB. Ang eleksyon na ito ay para sa pagpili ng interim president at saka DAO councils. Ang kahalagahan po nito ay nagpapakita na hindi lang developers ang may control kay Shiba Inu. May boses din ang community at may proseso para magdesisyon sa direksyon ng project. Para sa market, ang decentralization ay mahalaga dahil nagpapataas po ito ng transparency at saka tiwala. Kapag maraming tao ang may say sa project, mas nagiging attractive ito sa mga investors na ayaw sa centralized system. At bilang panghuli, kung titignan po natin ang kabuuan, malinaw na si Shiba Inu ay hindi lang basta meme coin gaya ng iniisip ng iba. Unti-unti po itong lumalawak at nagiging mas seryosong project dito sa mundo ng crypto. Ang paninindigan na manatili po sa Ethereum ay nagbibigay po ng matibay na pundasyon at ang expansion gamit po ang CCIP system ay nagdadala ng mas maraming oportunidad para lumaki ang kanyang ecosystem. Ang paalala po ni Ginong Dirya na huwag samantalahin ang Shiba Inu brand ay isa pong magandang hakbang para mapanatili ang integridad ng project. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon po ng decentralized at election ay nagpapakita po ng maturity ng ecosystem. Kaya para sa akin, ang mga developments na ito ay nagbibigay po ng positibong epekto sa presyo ni SHIB at sa buong Shiba Inu ecosystem. Kung magpapatuloy po ito, mas malaki ang chance na maging isa si Shiba Inu sa mga coin na tatagal ng matagal dito sa crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.